Ang pagtatagpo nila Florante at Laura, mga saknong 275 hanggang 288. Nagkwentuhan sina Florante at Aladin na ibahagi niya unang pagtatagpo nila ni Laura. Sa gitna ng pakikipagtamitang ni Florante sa hari, ay may nakita siyang isang babaeng mala-Venus ang ganda. May maaliwalas na muka, mistulang sariwang bulaklak, may magandang pangangatawan, mahaba ang kanyang nakalugay na buhok, at ang mga matay mahinhing nakatitig sa kanya. Ito'y nagngangalang Laura, ang anak ni Haring Lenceo. Nang ipakilala ni Haring Lenceo ang anak, ay nabighani agad si Florante sa kagandahan ni Laura. Sabi pa niya, ang sino man ang lalaking mapalad na makakikita sa babae ay tiyak na mabibighani dito at patay na lamang daw ang lalaking hindi makapapansin o isang malaking himala kung hindi ito umirog sa dalaga. Pakiwari ni Florante ay ikasisira ng kanyang isip ang labis na kagandahan ni Laura. Sabi niya, kung hindi raw siya pinilit ni Haring Lenceo na umupo muna at mag-usap-usap sila nila Duque Brescio, sana hindi niya nakita si Laura. Sana hindi niya nararamdaman yung sakit nang siya'y pagliluhan ng dalaga. Anya niya kay Aladin, dapat daw pala ang dangal o pag-uugali ang tinitignan sa isang babae at hindi iyong kagandahan. Ang taas ng tingin ni Florante kay Laura, sobra yung pagmamahal na ibinigay niya sa dalaga na kahit iyong pagmamahal na dati para sa kanyang ina ay naibigay na rin niya dito. Alam niyang linsil ito, ngunit wala na siyang magagawa sapagkat tila ba hindi na siya makaaahon pa. Dahil sa unang pagkikita pa lamang nila, hulog na hulog at iniirog na niya ang dalaga. Kaya ganoon rin katindi iyong sakit na nararamdaman niya ng pagliluhan at kalimutan siya nito. Naisip niya kung kaya bang sumansala ng mga kahinaan at kasamaan sa kadakilaan at karangalan. Pakiramdam ni Florante, sila ni Laura ay pinagtagpo pero hindi tinadhana. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sabi niya'y tunay nga kung ano ang taas ng pagkadakila, siya ring lagapak naman kung marapa. Hindi na nakapag-isip pa ng tama si Florante sapagkat nalilito na siya sa kanyang mga sinasabi, dala na rin ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pinipilit man niyang ayusin ito, ay nagkalilisya pa rin siya at hindi makapagsalita ng maayos dahil sa sama ng kanyang pinagdaanan. Simula sa simple na pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako.